Okay, class. That's it for the day. You may go. Oh. Hey, time. Sige niya, no? Hello guys. Okay, saan tayo kakain? Dito sa Amano. Ang mahal naman ng trip mo, Prex. Mahal naman yan, pre. Dito. Ay, dito muna tayo bago tayo pupunta dyan, pare. Pre. Sige, dito lang sa Agno, yun. Agno lang kayo, pare. Tara, sa One Argent na lang. Oh, One Archers yun. One Archers yun. Ano na yun? Ay, may sumabog. Alright guys, welcome to our vlog. We are the Upals! Ayun, so, Boss Matt, anong gagawin natin ngayon? Tayo ay pupunta doon para mag-ambience analysis at kakain. Ayun, saan tayo kakain ulit? Saan muna tayo? Saan? Picolino! Ayun. So, tara guys, go pupunta na guys. tayo. Tara muna. Do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a do ba do ba do. Okay guys. So, nandito na tayo ngayon, pero bago tayo pumasok, tanungin natin si Boss Jerry. Boss Jerry, ano ang ibig sabihin ng ambience analysis? So basically, ko-compare lang kami ng two restaurants since Italian cuisine yung pinili namin. We're gonna compare Picolino and Amano. So ngayon, nasa Picolino kami, observe lang namin yung decor, lighting, seating arrangement, and all. Tapos, ang twist namin sa huli is titignan namin kung paano namin ma-improve yung Picolino para maka-keep up with Amano. Yun. So, tama tayo din, Jai. So, without further ado, taas na tayo, pre. Taas na tayo. Yo. Okay guys, so ngayon nandito na tayo sa Picolino. Ayun, so order na tayo guys. Tara. Ngayon guys, andito yung menu nila. Ayun, so bale, ito yung special menu nila na, ayun, napaka-special. Ito, main course nila. So ito yung kukunin natin guys. Ito yung mga pasta nila. All priced at 280 pesos. Ayun. Yung mga naka-heart special, oh. Favorites. And so guys, without order na tayo, no? Order na tayo. Okay guys, so nandito na tayo, nakaupo na tayo lahat. So ngayon, tanong ko sa inyo, Leonard, anong unang mo naisip nung pumasok ka dito? Anong pagpasok ko dito is na-feel ko na parang masikip yung seating arrangement niya eh. Tsaka yung temperature niya is naka 16 naman yung aircon pero mainit pa rin. Ayun. So ano pa? Yun lang. Sa decor naman, ang naisip mo, boss? Matt? Ang una kong napansin ay, kahit nasa labas pa lang, unang napansin ito. Ano ba to? Parang Ethan. Oh, Italy to. Ay, Italy. Okay, Italy. Ayun.
Ang napansin ko nung pagpasok yung table nila. No? Merong 4-seater, meron pang 6 na upuan, meron pang solo or date. Ako naman yung napansin ko is yung lighting nila. Warm naman siya. And malinaw naman. So, ayun, so we move on now to music, no? Pansin ko walang music eh. medyo na narinig ko na yung kitchen. Ayun, tahimik nung pasok natin na wala masyadong buhay yung dating nung pumasok ako dito. In terms naman of staff uniform, lahat sila malinis tignan, lahat naka-hairnet, tapos very nag-accommodate agad sila ng mga customers nila pagpasok. Another thing na napansin ko is pagpasok namin is parang wala akong masyado na amoy. Walang amoy. Pero nung nag-start na sila magluto dyan, parang yan ata yung nila, yung parang marketing nila, strategy. Pag may naluluto na, the smell of garlic and the smell of the cheese, the aroma of the food, ayan yung napapansin ko. Pero walang other accents besides that. Wala masyado. Okay mga ka-cube, so tapos na tayo sa Picolino. Sa susunod naman tayo sa Amano. Ayun. So, stay tuned guys. Okay. Ngayon, nandito na tayo sa Rockwell. So, unfortunately, pero yung iba natin kasama ay kinidnap na ni Bagyong Christine. So, ayun. Saan tayo kakain guys? Sa Amano. Ayun. So, tara na guys. Okay guys, we are finally here in Amano. Kita niyo naman, andito na yung food natin. Pakita mo naman, Jerry. Pakita mo naman. Yun, no? Sarap. But we're not here for the food. We're here for the ambience analysis. So, pare Matthew, anong unang naisip mo nung unang pasok mo dito sa Amano? Ang una kong nakita talaga kasi yung eye-catching para sa akin is yung painting nila doon, which is yung Nonas, the 4 Nonas. Ayan. I think they're having a feast and fun, like, while conversing with each other. Kaya, ayun. Tapos, regarding dito sa design nila, interior design, which is very modern Italian. So, ayun. That's also for the seating arrangement. Nakakapag-adjust sila. Meron silang by 2s or 4s, or it depends really sa customers na papasok. Like, if 2 ba sila or 4 for family, like for 5, na-adjust nila. So, very unique and good, yeah. Tapos, for the, yung isa? For the layout. Yung layout, yeah. Ayun, yung layout is very organized. I think at first, kapag makita mo pa lang kasi parang diverse sila. Kasi nandito yung pizza section, tapos nandito yung cafe section, which is has the bar also.
And actually katabi natin dito yung cashier, yung makikita nyo. Tapos if na-CR na kayo or what, visible kagad yung CR nila, yung restroom, which is straight ahead lang. Kaya, ayun. Overall, I guess, habang hindi pa namin tinitikman yung food, 10 out of 10 pa. Ayun. Ayun, so ang next naman na napansin dito, no, yung pinaka table setting nila. Kasi very casual actually. Kahit na sobrang mahal nung nakita ko dun sa menu, straightforward nung pag table setup nila. It's nothing too fancy. Literally a fork, knife, napkin, tapos may placemat, plate, glass. Yun lang. Nothing too much. You want us to they want us to focus more on the food rather than yung just the actual setup. Pero it's still clean, very yun, kaya sinabi ko kanina, very straightforward. And for the lighting naman, ang napansin ko talaga, they made use of their task lightings very heavy, I get what they're trying to do here. It's just so that they could keep the place a bit more dim, but at the same time very bright, using warm colors for the overall lighting, no. And mapapansin mo dun sa painting kanina, dun sa focal point, ginagamit nila ang accent lighting in the background just to accentuate, no, yung picture as their focal point. Ayun. And ayun, pag unang pasok mo dito sa loob, you will hear music. You'll hear classic Italian, jazzy music, and it really just sets the tone, no? Para just to get a sense or a feel na you're in Italy. Nasa Pinas man tayo, pero napaka-Italian pa rin. Kagaya dun sa sinabi dun sa menu kanina, dito sa in-order natin na Ilonggo, pakita mo naman Jerry, Ilonggo style the pizza. Ang Italian man living in the Philippines. Ayun. So dun for the last 3, we have yung staff uniform. Mapapansin mo na iba-iba yung uniforms na gamit nila. May identify mo agad kung sino yung nag-work sa kitchen, sino nag-work as waiters, and kung sino yung yung mga manager or yung nag-accommodate dun sa labas. Very clean, very simple lang yung suot nila, pero maganda siya and pleasing sa mata kasi hindi siya nakaka-distract or whatever. Tapos for the temperature, since medyo bumabagyo ngayon, so malamig, I think hininaan nila yung aircon. Pero alam mo yung sakto siya na hindi siya super init. Kahit na may malaking oven sila dun sa gitna, hindi siya like super init na pagpasok mo mapapawisan ka. So, okay lang yung temperature nila. Saktong lamig lang kahit na naka-jacket ka. And then lastly, for the scent, unang pagpasok ko, maamoy mo talaga yung, kasi pagpasok mo to the left, may mga pasta silang ginagawa doon. And then doon nila din ginagawa yung pizza. So pag amoy mo, maamoy mo talaga yung ingredients na ginagamit nila is real tsaka authentic. Tapos yun lang. Okay. So, ngayon nandito na tayo sa Starbucks, guys, kasi napakamahal na ang mga ibang cafe dito. May estudyante lang po kami, simpleng tao lang kami. So, ayun, so final verdict na tayo ngayon. So, ang una ko napansin ngayon sa Piccolino, lighting, no? Ibang-iba ang lighting dun sa Amano tas sa Piccolino. Bakit kaya, Jerry? Kasi I feel like dahil din dun sa yung interior ng Piccolino kasi it's black na may white na may wooden accents compared sa Amano na ang bright ng colors na ginagamit nila, which is yellow, orange, red. Giving Tapos, Italy, no? Oo. Giving Italy. Pagpasok mo kasi nung Piccolino, parang hindi mo sure kung Italian ba to or cafe lang. Yung cafe, yung typical cafe mo lang. Ganun. Yeah. May warm lights naman si Piccolino, pero hindi siya ganun ka enticing nung katulad sa Amano. Also, napansin ko rin, no? Medyo dead yung nung pumasok tayo dun sa Piccolino. Kasi, amoy, wala masyado. Yung
music. I think they need to add more music. Like there's nothing, there's no music at all. It's dead. So, ayun, unlike Amano, that played classical, jazzy, Italian or Italian American music, Frank Sinatra or the like, yun. So, yun. Ano pa napansin mo? Sa akin naman, ang napansin ko naman is yung sa decor nila, which is din yung sa focal point. Dun sa Piccolino, hindi mo talagang makikita yung focal point niya unless titigan mo siya and i-describe siya like kung ano ba to. Kasi may nakita kami dun na country siya ng Italy and wooden carved siya. Pero kailangan mong pang i-analyze siya kung ano ba talaga siya. So, ayun. Unlike naman sa Amano, unang-una pa lang, pagpasok mo na talaga ng restaurant, makikita mo talaga yung focal point nila, which is yung four nonas ng painting. Ayan. So, it gives talaga sa Amano na, ano sila, direct talaga sila kung ano yung gusto nilang iparating. Italian cuisine talaga sila. Yeah. So, ayun, basically to sum it up, na from the get-go pa lang, hindi siya halata na Italian yung pinaka-ambience ng Piccolino. So, ayun. And also to consider din the temperature, kasi dun sa Piccolino medyo mainit, napansin niyo ba? Sobrang init nung pumasok. Dun kumpara mo naman sa Amano, may brick oven pa sila. Brick ovens go up to really, really high temperatures that I can't really describe, pero they were still able to somehow adjust to the temperature in that room. And also, they took into consideration na bumabagyo. So, they made sure na masakto lang yung temperature. It's just super malamig, Ayan. So, ayun, basically to sum it up na Piccolino, what Piccolino needs to do, siguro one, lighting, add more lights, and I think they need to add more task lights and put more accent lights on their the focal point. Ayun. Tapos I think they need to change the color palette. The color palette is not giving. It's rather it's more of like a cafe instead of a Italian place. So ayun. That's us. We are once again the Q-Pals. And yeah, that's the end of our video. Thank you guys for watching and see you guys again. Bye. Sige kayo.